Ngayong gabi sa Pinasarap, susugod tayo sa kusina ng paborito nating celebrities. Ang buena manong sasalang, sparkle artist na si Ashley Rivera. Do you want hot or ice? Iced! So, anong gagawin natin? Vanilla? You want Grape? Paborito nating ipalaman ang keso sa tinapay. Madalas ginagawa rin itong topping sa pasta at sa pizza. Pero ngayong gabi sa Pinasarap, titikman natin ang mga putaheng mas pinasarap ng keso. Lobster at keso? Why not? Ay, ang lambot! Sa tikiman ng keso, sino kaya sa amin ni Ashley ang pasado? Ay! Teka! Ba't ang lambot ay lagkit? Ay! Ang lambot at ang lagkit. Oh my God, gusto mo ba yung medyo malagkit? Ano ba to? Ay, sabi Ay, cream cheese! Cream cheese! What's it order, guys? This is Petra Mahalimuyak, and let's talk about Zammer. Nakilala siya ng marami sa atin bilang online content creator na si Petra Mahalimuyak. Bukod sa pagiging komedyante online, sumabak na rin sa aktingan si Petra na ngayon kilala bilang Ashley Rivera. Uy, ano ba? Hindi naman to simpleng bahay-bahayan lang. Ideal man ko kaya to si Angelo. At totoo kaming nagmamahala. At ngayon, mainstay na sa kapugso sitcom na Happy to Get Her si Ashley bilang si Pam, secretary sa motor shop. Pero time out muna sa aktingan at tawanan dahil ipasisilip sa atin ni Ashley ang kanyang kusina. Itong si Ashley, aba, magaling din daw magluto. Nag-aral pa sa isang culinary school, so legit na magaling magluto. So, i-raid natin ngayon ang kanyang kusina. Tara! Hi, Ashley! Hello! Welcome! So, magre-raid kami ng kusina mo. ayun na nga. Tara, magluluto ka raw? Yes, of course! Panalo! Sigaw ka rin. Let's go! Uy, ang ganda naman itong kitchen mo. Ay, thank you. Social! Of course. Social, pwede bang pumasok? Yes, of course, tara. Ang social ng kitchen. O, diba? Oh my gosh, pangarap ko yung may ganito. Yung ano to, may Island! Yeah. My own island! So, Ang social. Yes. Ang social. Oo. Bakit may mga ganito? May mga, ayan o, yung mga ganyan-ganyan. share ko sa inyo muna. O, sige, game. may konting talent ako sa pag-arrange Uy, grabe ng naman sa flowers. konti. Oo, so Ang gaganda. nung pandemic, yun yung naging trip ko. Kasi mahilig talaga ako sa flowers. Kaya lang, ang hirap kasing yung i-keep yung mga fresh flowers. So nag-ano ako sa dried flowers para ayan. Tapos, diba? ina-arrange Forever. mo siya. Yes. Ito yung sample ng mga flower baskets na ginawa ko. Ay, social. Ay, ang ganda. Mas Uy, may pang-wedding to. Yeah, Uy, oo. pang-wedding. Para siyang para siyang dried leaves, tapos nalagyan ng Para dye. magmukhang ano. Oo. Alam mo, Super. nung una kong nakilala si Ashley, hindi Ashley Rivera ang pangalan niya. Petra Mahalimuyak, nung una kitang na-interview way back, sa News to Go with Harry Severino. Petra Mahalimuyak pa ang pangalan mo noon. Hanggang ngayon, buhay pa rin naman siya. Pag artista, Ashley Rivera. Pero hindi mo talaga pangalan yung Petra Mahalimuyak. No. Inisip mo lang yon. Yes. Kasi, Para kakaiba. Kumbaga hindi pa ako kilala ng tao, may intrigue na sila. Sino tong Petra? Ganun, diba? So, pag ginamit ko yung real name ko, which is Ashley, parang, okay, Ashley, tapos yung gano'n. oo. So, ayun. bakit Mahalimuyak? Kasi it means fragrant. Oo. At mahilig ka talaga sa bulaklak. Yes, and mahilig ako sa mga pabango, gano'n. So, mahalimuyak kasi, when you hear the word, di ba parang, Mabango. ano yun? Pag hindi mo alam, mahalimuyak, parang Oo. it's such a weird word. Correct, It actually correct. means fragrant or mabango. So, yun. Doon So, ko ito. nakuha. Pero ngayong araw na to, hindi lang bulaklak ang pag-uusapan natin. Kasi may isa pang hobby tong si Ashley, pagluluto. Yes! So ito, ang ganda-ganda ng kusina mo, ha? Pero, nasan yung pagkain? Ay, nandoon! Ito, hindi na Huwag natin. kayong maniniwala kapag sobrang linis at sobrang ganda ng kusina. Ibig sabihin, walang nagluluto doon. Hindi
dito kasi yung coffee corner ko. Ayan. Mas Ay, mahilig may talaga ako. pa-coffee corner. Do you want coffee? Gusto O sige, mo sige coffee? nga, gawan mo ko. Sige, wait lang. Ito Anong yung mga klaseng- social. Ewan ko kung ano Do you man. want hot or iced? Iced! So, anong gagawin natin? Vanilla? You o want... crepe? You... Oh my God, super pa tayo dito. Lagay na to, ha? Hindi mo sa TikTok, gano'n na. Tiniktok mo na ba yun? Nag-order Vanilla. ako ng vanilla. At saka crepe. Social naman ito. Oh, ayan. Barista So, na. ano, ito tayo. Americano. Grind natin. 12 seconds. Anong Naku, tawag dito? White chocolate mocha, iced. White chocolate mocha iced. Hindi vanilla. Iced. Hindi. It's not vanilla. It's matcha. White chocolate matcha. Ang sarap naman ito. Totoo ba yan? Totoo. Totoo. Yay! Pwede ka nang magtayo ng coffee shop. Thank you! Thank you na gustuhan nyo. O mamaya, yung iba naman, yung mga hazelnut. Okay. Ngayon, dahil na-energize na tayo, pumunta na tayo sa totoo mong kusina. Tama na yung mga pagpapanggap nating sosyal tayo. Hindi naman totoo yun. Dito naman tayo. Okay. Ito na. O, dito tayo. Taran! Ito na talaga yung pang-artista na kitchen. Ito po yung totoo Totoo na to. kitchen ni Ashley. Dito talaga nagluluto ako. Dito ka talaga nagluluto. Totoo. Usual na ginagamit ko, oil, Correct. chicken oil, soy sauce, yan. Kunwari ganito talaga kaayos everyday, pero kahapon, Hindi yan. Hindi, ano. Sabi, darating yung pinasarap aayusin natin. inayos ko talaga ng bonggang-bongga yan para telegenic sila, di Oo, ba? pinusas-punasan pa. Ayan, so ito. Yan. Nasaan yung rep mo? Ito yung ref namin. Makatotohanan din! Mare-reveal kung gano'ng kami katakaw dito. Ayan na nga, oh. Ang dami. Oh, diba? At saka, Iba-iba. mukhang mahilig ka sa cheese. May parmesan, may Yeah. cream cheese. Oo. Mukhang mahilig din sa keso si Ashley at dahil dyan sasabak kami sa isang challenge. Pasado kaya kami sa challenge na ito? Abangan mamaya. Anong pinaka gusto mo? Kasi ito parang masyadong malambot. Ito rin. Parang gusto natin may konting tigas. Keso de bola! Bola! Nagtauna ako, keso de bola! Samantala, ibibida muna namin sa inyo ang iba pang putahe na pinasarap ng keso. Patok sa ating mga Pilipino ang lechon belly o liempo. Tako, balat pa lang, tapos may taba, tapos ang lambot-lambot ng laman. Solve na tayo lahat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, pwede pang i-level up yan. Lagyan mo ng melted cheese at saka ng hamon. Panalong-panalo. Sa Bulacan, ni-level up nila ang kanilang lechon belly, nilagyan ng melted cheese. Tikman na natin. Ibibida sa atin ni Chef Melchor ang kanilang best-seller na lechon belly with ham and cheese. Ito na po siya ay 2 kilo po ang timbang nito. Ang una po natin gagawin dito, ito po ay nakaready na. Tanggalan natin yung bones niya. Pagkatapos po, hiwaan lang po natin ng strip sa side. And then, susunod po natin gagawin ay ilagay po natin yung ham. Sumunod po, ilagay po natin ang cheese. 2021 nang magsimula ang kainang ito sa Bulacan. Ang dating lechon belly nilagyan nila ng twist na ham and cheese at pumatok naman sa customers. Kakaiba siya, ma'am, kasi kapag minarinate mo siya ng normal lang, hindi mo malasahan yung linamnam. Kaya ito po i-try namin at nakita naman namin yung improvement. Cheddar cheese ang gamit ni Chef Melchor sa recipe na ito. Perfect daw ang lasa nito kapares ng lechon belly at ham. Ayan po, nalagay na po natin ang ham and cheese. Susunod po natin ang ating seasoning. Ibubudbud lang po natin ito. Sunod na irorolyo ang lechon belly. Ang narolyong lechon belly isasalang na sa oven for 1 hour and 45 minutes.
po yung ating lechon belly. Pagkatapos ng halos 2 oras, ready na ang ating lechon belly with ham and cheese. Sarap. Crispy yung balat, yung laman, malinamnam. Yung keso, nagpapasarap lalo dahil nag-blend siya sa laman niya. Pareho kami ni Ashley na mahilig sa cheese. Yes. Because we're so Cheesy. At ngayon, susubukan namin ang galing namin sa cheese kasi maraming iba't ibang uri ng cheese. So, ayan, magbablind Blindfold. Ako, test tayo. test. Oo, blindfold test. Pasado kaya kami sa challenge na ito? Uy, baka may nakikita ka, ha? Hindi, ako wala. Ako wala rin ako Honestly, wala. nakikita. Para sa ating first cheese, Nahawakan mo na ba? Hawakan mo na. Parang hindi siya malambot, pero hindi rin siya matigas na matigas. So, tikman na natin. Eh, alam ko to. Parang maalat-alat. Maalap-alap na medyo creamy. Alam mo, parang sa mga Cheddar cheese to. cheddar, Hindi ba? parang feel ko ano siya, gouda. Wow! Talaga! Gouda cheese! Hindi pang spaghetti! Sabihin ko pala. Ano ba? Sushar ba to? May clue? Queso de bola! Nagkauna ako, queso de bola! queso de bola. Tama! Ay! Ang queso de bola, cheddar cheese yun, ah! Ay, ang lambot! Ay! Teka! Ba't ang lambot ay lagkit? Ay! Ang lambot at ang lagkit. Oh my God, gusto mo ba yung medyo malagkit? Ano ba to? Ay, sabi Ay, ko- cream cheese! Cream cheese! Cream cheese. Cream cheese. Final answer. Tama ulit tayo, Ashley. Ano kaya itong huli? Eto, matigas na naman! Teka, ba't ang tigas nito? Ay! Parmesan? Ay, hindi. 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 Ito. Mozzarella? Hindi siya motor. Hindi siya mozzarella kasi may alat siya, no? Pang ano to, pang spaghetti. Ganun. Oo, yeah. Grocery cheese to. Yes, yun. Grocery cheese to. Cheddar cheese. Tama ang hula namin sa cheese challenge na ito. Kami pa ba na paborito ang keso? Anong pinaka gusto mo? Ito. Oo, queso de bola, no? Kasi ito parang masyadong malambot. Ito rin. Parang gusto natin may konting tigas. Cheesy and creamy seafood ba kamo? Sagot na namin yan, mga kapuso. Taas kamay sa mga seafood lovers dyan. Siyempre, kasama na ako dyan. Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa isang kainan sa Parañaque, naku, yung kanilang lobster at scallops, ni-level up pa talaga. Cheesy lobster and cheesy scallops? Ano kaya ang sikreto? Ibibida sa atin ni Joram ang best-seller nilang cheesy baked lobster and scallops. Uunahin natin magluto ng scallops at lobster. Lalagyan natin siya ng salt and pepper para may pampalasa. I-steam natin yung scallops for 10 to 15 minutes. Habang niluluto ang lobster at scallops, sisimulan ng iluto ang cheese sauce nito. Igigisa muna ang sibuyas at bawang sa butter. Pagtapos nating igisa, susunod na natin ang gatas. Kapag kumulo na ang sauce, ihalo na ang keso. Mas okay na naka-grate na yung cheese para mas madali siyang maluto. Ilalagay na natin ang cornstarch at pepper and salt. Hahaluin lang ito hanggang sa maging malapot. Samantala, luto na rin ang scallops at lobster. Hihiwain natin yung lobster para malagyan ng cheese.
Ilalagay na ang cheese sauce sa scallops at lobster. Pagkatapos, i-bake ito sa oven sa loob ng 10 minuto. After 10 minutes, pwede nang tikman ang cheesy baked lobster and scallops. Lasang-lasa yung cheese, at the same time, andun pa rin yung taste ng scallops. So parang nagbe-blend yung sweetness ng cheese, at the same time yung scallops andun pa rin. Lasang-lasa yung lobster. Cheesy and creamy siya. Nagpadagdag siya ng lalo ng lasa. Yung cheese mismo yung nagbigay lalo ng sarap dun sa lobster. Hindi kumpleto ang pasta experience kung walang cheese. Pero karaniwan, yung pasta, nilalagyan lang natin o binubudburan lang natin ng cheese. Paano kung niluto natin sa cheese mismo yung pasta? Kasama ko dito si Chef Miko. Yes, ma'am. Dito tayo magluluto. Yes po, ma'am. As in, isang malaking bloke ng cheese. Cheese wheel po, yes po. Wow! Ang tawag dito ay cheese wheel. Yes po. This is Grana Padano, which originated from northern Italy. It was aged for 12 months po. 12 months. Actually, yung Grana Padano, para siyang pinsan ng Parmesan cheese. Yes po. Ini-age usually yung ganitong uri ng cheese for like 6 months, 9 months, up to 2 years. Pwede siyang i-age up to 2 years. Mas masarap siya kapag mas matanda. Yes po. Oo. Crumbly siya, then meron po siyang Crumbly. fruity and nutty aroma and notes to it. Oh. Grana Padano ang tawag sa kanya. Grana means grainy. So, as it is, medyo may grainy siya na lasa. Maraming uri ng keso. Pero mga kapuso, alam niyo bang ang kauna-unahang tala ng paggawa ng keso ay noon pang 5,500 BC sa Poland? Karaniwang gawa ang keso sa gatas ng baka, pero maaari din gamitin ang gatas ng iba pang mammals gaya ng kalabaw. Sa Pilipinas, ang pinakakilalang keso ay ang ating kesong puti na gawa sa gatas ng kalabaw. We put our brandy. We flambe it just to take off the alcohol content of it. Okay. Then, just leave the subtle sweet flavor of it. Para merong tamis ng konti. Yes po. Okay. Then, while we're doing that, So, iniinit po natin we siya. scrape the cheese. Scrape nyo lang po ng... Gano'ng karami? a little bit more po. Dagdag pa. Yes po. Yeah, that's enough, ma'am. That's, Okay na. You put it right in the Ilalagay middle sa po. gitna. Yes po. Okay. Okay. Then- Tapos, Yes. We put our brandy. Ilalagay na ang pasta sa gitna ng cheese wheel. Ang pasta na ito sinamahan na ng signature ingredients ni na Chef Miko. so kailangan mainit yung pasta para natural Medyo na mag-melt din po. Then, imemelt pa po natin siya sa pan. Tapos imemelt pa ulit. Ba't hindi na lang ibudbud doon? Sayang yung cheese wheel, ma'am. Sayang yung cheese wheel. Andito po kasi yung flavors. Then, we heat our pan. We put 2 swirls of olive oil. Olive oil. Yes po. Pagkatapos mag-coat ang pasta, iinitin ito ulit sa isang pan. Usually kasi yung cheese, di ba, binubudbud na lang siya sa may bandang dulo. Pero ito talagang Ini-incorporate po natin. ini-incorporate talaga dun sa pasta. Titimplahan na rin ito ng asin, paminta, at truffle oil. Sosyal! So pag cheese wheel na pasta, talagang wala siyang sahog na anything. Most likely, yes po. Para po ma-distinguish po natin yung flavor ng cheese po mismo. Ayan po. Just twirl it. Put right. Ready na ang ating chef's pasta mula sa cheese wheel. Tikman na natin yan. Amoy na amoy mo yung truffle oil.
Talagang cheesy to ah. Very creamy, very cheesy. Actually, subtle lang yung flavor niya. Tapos, yung pagkakaluto dun sa pasta, al dente pa. Hindi siya soggy at all. Every strand talagang nabalutan ng cheese. Sa ating unang pinasarap kusina raid, Okay, try natin to. Uy, ano ba? Hindi naman to simpleng bahay-bahayan lang. Tignan mo naman ako. Tapos tignan mo yung sarili mo. ipagluluto tayo ng sparkle artist na si Ashley Rivera ng kanyang bersyon ng beef caldereta. Magluluto tayo ngayon ng beef caldereta. Pero syempre, with a twist, lalagyan natin ng cheese. Yes, Oo. cheese. At saka gusto ko medyo spicy. Mild spicy lang naman. So, meron na tayo ditong beef. Beef. Bale, pre-pressure cooker ko na siya para mas mabilis na siyang lutuin mamaya. Pero, tinimplahan mo na to. Yes, tinimplahan ko. So, minarinate ko na siya ng ilang, like mga 6 hours din. Saan? Sa pineapple juice kasi, kasi it's a meat tenderizer and at the same time, manunuot yung sweetness ng pineapple dun sa meat itself. Oo. Tapos, May toyo. yes, toyo, paminta, and then garlic, of course. So, minarinate ko muna yon. So, ito pwede na natin kainin to. Oh, ang sarap! Nasa na natin! Huwag na tayo magluluto ng Yan na yun. O, diba? So, ayan. Igigisa muna ang sibuyas at bawang. Hiwa-hiwa na yung butter. Siyempre, gawa ng pandemic kung ano-anong nakikita natin sa shopping na app, diba? Oh my gosh. So ito po, naggigisa na po tayo ng bawang at saka ng sibuyas. Ang dish po na kaldereta ay namana natin mula sa mga Espanyol. At marami sa mga dishes ng mga Espanyol nagsisimula sa paggigisa or sautéing. Oo. Yun ang isa sa mga tinuro sa atin ng mga Espanyol, yung pagsusauté. So, lalagyan ko na nito. Ilalagay na rin ang tomato paste Tomato paste. at kaunting tubig. So, ang favorite mong kinakain ay chop suey at mga iba-ibang gulay. Pero anong favorite mong niluluto? Iba-iba. More on Asian cuisine talaga yung bet ko. So, gusto ko Japanese, Thai, ganon. Filipino. And then, pag tinatamad ako, pasta. Oo. Eto, lalagay ko na. Super lambot na. Ayan na, natanggal na nga sa buto eh. Okay lang yun, di ba? Oh. Sunod na ilalagay ang liver spread. Ito, lalagay na natin. Ito. Ayan ang bago. Pickled Pickle red. relish. Yes. Hindi ko pa nasubukan yan na maglagay ng pickle relish. Well, now is the date. We learn something new every day. So, ayan yung ma-share Kasi ko po sa pampaano inyo. siya? Pampatamis, pampaasim. Oo, para nakaka-balance siya ng flavors, di ba? Kahit sa tomato sauce, pag gumagawa ako, nilalagyan ko talaga nun. Ng pickles din. Yes. Tapos, syempre, lalagay na rin natin itong green Green peas. peas. Everything all together now. So, nung nag-pandemic, nahilig ka rin ba sa na-level up mo ba ang cooking skills mo? Oo naman, natuto na akong gumawa ng hoisin sauce from scratch, teriyaki sauce. Ano ba naman yung gagawa ng mga hoisin ganon. sauce? Pero actually, si Ashley, Yes. nag-aral ka talaga sa isang culinary school sa... Actually, magkapareho kami ng eskwelahan. Oo nga eh. Sunod na nilagyan ni Ashley ng garlic salt, olives at sili ang kaldereta. Nakakasosyal yan, yung mga olives. And Ayan eto na, luto na yan. Hindi pa. Nasaan yung cheese? Ito na nga. Eto na. Ito So na actually tayo. ito, luto na to. Pero tayong mga Pilipino, gusto natin extra creamy linamnam. Lalagyan pa natin ng keso. Oh, ayan. Yung keso, parang nakakapagpadagdag din siya, hindi lang ng creaminess, pero ng alat Yung ng alat konti. din, yes. Oo. Correct.
Matapos niya tayong ipagluto, moment of truth na ng cheesy beef caldereta ni Ashley Rivera. Alright, kumain na tayo. At meron po kami dito isang kalderong kanin. Opo. Kasi kasalanan kumain ng kaldereta ng walang kanin na isang kaldero. Mainit po, mainit ha. Ganyan talaga. Diba? Very lutong bahay. Lutong bahay. Eto na po kami. Diyos ko. Ano ba to? Yung buto talagang humiwalay na dun sa karne. Diba? Alright. Sabi ko sa inyo, eh. Ang sarap, diba? Kasi ang sarap natin. Grabe! Yummy! Uy, ang sarap nito. Sobrang cheesy niya. Ang creamy niya. Super lambot ng beef. Tapos talaga naghahalo yung yung lasa ng maasim-asim na manamis-namis. Tapos may parang green-green na liver spread. Sobrang lapot ng sauce. Nakaka-proud. Namamangha din ako sa sarili ko. Ang sarap. Sige po, kain lang. Gusto mo, hanggang mamaya tayo dito. Iba talaga kapag sobrang lambot ng meat. Huwag ismulin ng keso. Dahil ang mga putahing masarap na, kayang-kaya pang i-level up ng keso at dagdag na pagmamahal. Ay! Cheesy! Sabi ko sa inyo, eh. Ang sarap nito! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.